Dr. Pauline Rosel Obial, dati pong DOH Secretary. Good morning po sa inyo. Good morning, ma'am. Dr. Obial, good morning, ma'am. Yes, good morning, Sander, and sa lahat ng tagapakinig dito sa DZXL. Opo. Ma'am, ano ho yung, una sa lahat, paano po nabuo yung joint press statement? I mean, parang tracing back from the 90s po, yung mga nakapirma dun ho sa inyong press statement? Yes, it's all the former health secretary, and this was presented to us actually by the Department of Health to support their call for President BBM to issue probably executive order to ban vaping because it will take a long time for legislation. Gaano po ba, ma'am, kapanganib ito sa kalusugan? Kasi sinasabi po ng ilan, lalo na yung mga naninigarilyon traditionally, ang sinasabi nila, ma'am, ito po yung lesser evil daw po. Yes, that was what the manufacturers of e-cigarettes intended. It was supposed to be an alternative to traditional cigarettes, and sabi nga nila it's less harmful. However, in August 2019, matagal na, the Centers for Disease Control in America were tracking cases of severe lung problems in people who vape. So from that study, they found out that thousands had lung damage on CT scan and needed treatment in hospitals, and several died from the condition. Now, they call this condition E-VALI, or it's an acronym for e-cigarette or vaping associated lung injury, E-VALI. Opo. At ma'am, kayo po ang isa ho sa mga nagsulong para ho mailabas yung Executive Order number 26 noon pa hong Duterte administration para ipagbawal yung paninigarilyo po sa mga yung mga enclosed public spaces. Yes, public places and public conveyances. Mga transportation. So, transportation, and hanggang sa ngayon pinapatupad pa yan strictly all over the country. And yun na ang inaano natin because half of all preventable death in the country, which is 81,000, is due to tobacco-related illnesses. So, kung mapipigilan natin ang use of cigarettes in public places and public conveyances, nalilesen natin yung death due to tobacco-related illnesses. Pero ang sinasabi po ng iba, baka naman po hindi kaya na i-total ban kasi syempre parang negosyo rin din po ito Kumbaga parang kumikita rin po ang ating pamahalaan. May mga malulugi po. Pwede po ba nating masabi na higpitan na lamang po ang regulasyon sa pagbebenta or paggamit po ng vape? Hindi kami pabor dyan, kasi vaping and even tobacco smoke has no known benefit to humankind. Aside from the commercial value na nagiging addictive yung paggamit ng mga substances na to. So parang it's just like banning illegal drugs. Kasi addictive nga sila, wala silang known benefit to the user. So why will you allow it to be used? In fact, there are 8 ASEAN countries, So 10 lang ang ASEAN, 8 ASEAN countries that have banned the use of vape in their countries. So parang na-realize na nila na hindi yon nakakabuti overall to the population. So they really ban vaping in this ASEAN countries. Bakit tayo magpapalugi? I think the value of vaping is around
billion in the commercial value, ano? But the toll on our health system because of the illnesses that is due to EVALI and tobacco smoke is over 100 billion. It Opo. is, ito nga sabi nila, tobacco use kills more people than the 2 world wars combined. Mm-mm. Dok, pero bakit po yung iba ang kiniklaim parang zero nicotine? Itong mga vape na ito, kaya marami po sa ating mga kababayan, especially sa mga kabataan, ang gumagamit na po ng vape sa ngayon, Dok. That's just their claim. In fact, what's dangerous in the vape is not actually the nicotine. Yung nicotine yung addictive, no? Para gagamit ka ng gagamit. Parang hinahanap mo kung hindi ka makakipit. Ang problema are the other substances na nilalagay nila together with the nicotine. Na yung mga substances na yon are actually hindi pa na study as parang inhalational substances. Most of the substances which are the fruity smell and fruity flavor are actually used for ingestion. Para sa pagkain siya, hindi para sa pangtipid. Sa baga. Oo, sa baga. So, ang nadidiscover na ngayon, nagkakaroon ng lung injury because of these substances that are supposed to be ingested and not inhaled. Opo. Former Secretary Ubial, yun hong inyong manifesto, nakarating na po ba sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos? I hope so. Opo. So, Pero wala pang tugon. The Department of Health that actually asked us to sign that statement, and we hope that they will be the ones to deliver to the proper authority. Opo, siguro Dok, opo, paalala na lamang po, especially sa ating mga magulang at sa mga kabataan na patuloy pong tumatangkilik ng vape. Paalala na lang po, dahil ito ay panibagong produkto which is a nicotine delivery device, which is e-cigarettes or vaping, marami pa pong hindi na pag-aaralan sa produktong ito. But naglabas na po ang Centers for Disease Control sa US na ito po ay nakaka-cause ng severe lung problems, and some people, several, have died of the condition. So, mariin na ina-advocate po ng ating mga doktor, mga health experts, na tigilan na po natin, wag na natin gamitin, at hindi po natin alam kung ano ang epekto sa individual persons. Bakit sa iba ay matagal magkaroon ng lung disease or lung damage? Bakit sa iba mabilis? Yung a matter of 90 days lang from starting using the vape, some people have died. So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan. Ito po ay panibagong produkto na naman na nagdi-deliver ng nicotine, which is addictive, and hindi po natin alam yung long-term effect. So delikado po sa ating mga kabataan, and sana po ay wag na nating subukan o gamitin. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat Thank you po, ma'am. din po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you. Nakausap po natin si Dr. Pauline Rosel Ubial, dati po nating kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. Sa kanya palang administrasyon yung nailabas yung executive order na bawal manigarilyo sa mga enclosed public spaces at mga jeep, ganun, kotse, Inaipapatupad etc. ba? Hindi eh. Alam mo, ang dami ko nakakasabay. Hindi, sa ano siguro? Diba? Sa CR nga lang natin. Diba? Oo. Parang, ay may nagyosi Amoy na amoy kasi. Sobra. Hindi, Ayun nga. ang alam ko sa mga halimbawa sa call center, meron lang parang specific Smoking area. smoking area Oo. na parang ito yung kumbaga Yun lung, nga papatupad yun. parang lung cancer area Oo. this way. Parang ganun kasi. Correct. Pero sa mga pampublikong mga sasakyan, nakita mo yung mga tsuper.